Magandang araw mga mag-aaral. Tayo ngayon ay nasa ikalawang module ng Araling Panlipunan 7 para sa ikalawang markahan. Sa araling ito ay sisimulan nating talakayin ang mga iba't ibang sibilisasyong umusbong sa iba't ibang bahagi ng Asya. Ngayon ay tatalakayin natin ang mga iba't ibang sibilisasyon na umusbong sa lupain ng Mesopotamia. Ang module bilang 2 ay papangalanan nating Mesopotamia, Duyan ng Kabiasnan. Ang module na ito ay nahati sa mga sumusunod na paksa. Una, ang Fertile Crescent at ang Mesopotamia. Ikalawa, ang Sibilisasyong Sumerian. Ikatlo, mga imperyong umusbong sa Mesopotamia at Kanlurang Asya. At ikaapat, mga sinaunang pangkat ng tao na nanirahan sa Kanlurang Asya. Ang module na ito ay may mga sumusunod na layuning dapat mong matutuhan pagkatapos makumpleto ang aralin. Una, naiisa-isa ang mga sinaunang kabiasnan na umusbong sa lupain ng Mesopotamia. Ikalawa, natatalakay ang mga mahalagang konsepto na may kinalaman sa kabias ng Sumer at iba pang mga sibilisasyong umusbong sa Mesopotamia. At ikatlo, nasusuri ang uri ng pamumuhay, tulad ng politikal, pangkabuhayan at kultural ng mga sibilisasyon sa Mesopotamia. Ngayon ay simulan na nating talakayin ang araling ito. Una ay kailangan muna nating maunawaan ang lokasyon ng ating pinag-aaralang lugar. Tayo ngayon ay magtutungo sa Kanlurang Asya, kung saan ay matatagpuan dito ang tinatawag na Fertile Crescent. Ang Fertile Crescent ay isang zona o bahagi ng Kanlurang Asya kung saan ay mataba ang lupain at angkop na pagsakahan. Matatagpuan sa Fertile Crescent ang mga ilog Tigris at ilog Euphrates. Sa Fertile Crescent matatagpuan ang ilan sa mga sinaunang lugar tulad ng Palestina, Phoenicia at ang Mesopotamia. Ang Mesopotamia na mula sa mga salitang Griego na meso na ang ibig sabihin ay sa pagitan at Potamia na nangangahulugang mga ilog ay isang lupain na matatagpuan sa pagitan ng mga ilog Tigris at Euphrates. Dito sa Mesopotamia, magsisimula ang ilan sa mga sinaunang sibilisasyon at imperyo sa buong mundo. Ang Mesopotamia ay matatagpuan ngayon sa kasalukuyang bansang Iraq. Ang Mesopotamia ay dinadaanan ng mga ilog Tigris at Euphrates. Dahil sa kainaman ng lugar na ito bilang taniman at sa pagkakaroon ng mga ilog, kaya umusbong dito ang sibilisasyong Sumer na itinuturing na pinakamatandang sibilisasyon sa buong mundo. Ang Sumer ay isang lugar sa ibabang bahagi ng Mesopotamia at binubuo noon ng mga iba't ibang lungsod-estado. Ang mga unang lungsod-estado ng Sumer ay ang Eridu, Badtibira, Larsa, Sipar at Shuruppak. Bagamat may mga iba pang lungsod-estado tulad ng Uruk, Kish, Ur, Nippur at Lagash. Bawat lungsod-estado ay may isang templo na tinatawag na ziggurat. Ang ziggurat ay ang pinakamahalagang gusali para sa mga Sumerian dahil ito ang nagsisilbing pook dasalan at sambahan ng mga mamamayan rito. At ang bawat ziggurat ay nakatalaga sa isang sinasambang Diyos ng bawat lungsod. At ang bawat lungsod-estado ay pinamumunuan ng isang paring hari o NC o ng isang hari o lugal na nagsisilbing tagapamagitan ng tao sa kanilang mga Diyos. Sa aspetong panlipunan, ang mga Sumerian ay nahahati sa 3 antas ng tao. Ang hari na tinatawag na lugal na ang ibig sabihin ay dakilang tao. Ikalawa, ang mga malalayang tao na tinatawag na Lu,
At ikatlo ay ang mga alipin. Arad ang tawag noon sa mga lalaking alipin, at Geme naman ang tawag sa mga babaeng alipin. May mga kani-kanilang espesyalisasyon ang mga Sumerian na naging hudyat ng pag-uuri ng mga tao sa lipunan. Ang nasabing pag-antas ng tao sa lipunang Sumerian ay nababanggit sa Kodigo ni Ur-Nammu, ang pinakamatandang nasusulat na batas sa mundo. Ang pinakamahalagang tuklas sa kabihas ng Sumerian ay ang mga iba't ibang clay tablets na nasusulat sa cuneiform. Ang cuneiform ay ang kauna-unahang sistema ng pagsulat sa mundo at ito ay naimbento ng mga Sumerian. At ito ang nagbigay daan upang masulat ang kanilang kasaysayan at naitala ang mga mahalagang tradisyon at epiko nila, tulad ng Epiko ni Gilgamesh. Bukod dito, sila ang kinikilalang nakaimbento ng gulong, lunar calendar, at matematika na nakabatay sa bilang na 6 o tinatawag na sexagesimal system. Sila ang unang astronomers na nag-aral sa mga planeta at bituin sa langit. Hindi nagtagal ay bumagsak ang sibilisasyong Sumerian at ang Mesopotamia ay pinanirahan ng mga iba't ibang imperyo at pangkat ng tao. Ilan sa mga unang imperyong natatag sa Mesopotamia at Kanlurang Asya ay ang Imperyong Akkadian, Imperyong Babylonian, Imperyong Assyrian, Imperyong Chaldean, at Imperyong Persian. Talakayin natin ngayon ang Imperyong Akkadian. Habang abala sa labanan ang mga Sumerian, sumalakay ang mga Akkadian sa pangunguna ni Haring Sargon. Sinakop niya ang buong Fertile Crescent, kaya'y tinuturing na siya ang lumikha ng kauna-unahang imperyo sa daigdig. Sinakop ni Sargon ang buong kaharian ng Sumer at pinag-isa sa kaharian ng Akkad. Lumawak ang kaharian ni Sargon at umabot ito sa Anatolia, ngayon ay bansang Turkey. Ngunit walang kakayahang mamuno ang mga sumunod na hari, kaya bumagsak ang imperyo sa kamay ng mga Guntian, isang tribong bundok mula sa Hilagang Silangan. Talakayin natin ngayon ang Imperyong Babylonian. Sa pagitan ng mga taong 2,000 bago ipinanganak si Kristo at 1,800 taon bago ipinanganak si Kristo, sinalakay ng mga tribong Semitic ang Mesopotamia at itinatag ni Hammurabi ang Imperyong Babylonia. Pinagyaman ni Hammurabi ang kultura ng mga Sumerian. Pinanatili ang kapangyarihan ng mga paring pinuno. Matalinong pinuno si Hammurabi at ang kodigo ni Hammurabi ay nakilala bilang kalipunan ng mga batas na kanyang sinulat. Maunlad ang Imperyong Babylonian kaya malimit ang pagsalakay ng ibang tribo. Noong 1,600 taon bago pinanganak si Kristo, ay sumalakay ang mga Hittite laban sa Babylonia. Ngayon ay dakuan naman natin ang Imperyong Assyrian. Noong 500 taon bago pinanganak si Kristo, ang hukbo ng mga Assyrian ang pinakamalakas sa Mesopotamia at noong 700 taon bago pinanganak si Kristo, itinatag ni Haring Sargon Ikalawa ang pinakamalakas na imperyo ng sinaunang panahon. Sakop ng imperyo ang buong Fertile Crescent at Ehipto. Nakilala ang mga pinunong tulad ni Tiglath-Pileser at ni Ashurbanipal na nagpatayo ng kauna-unahang aklatan sa daigdig. Ngayon naman ay pagtuunan natin ng pansin ang Imperyong Chaldean. Nagmula sa angkan ng mga Babylonian ang mga Chaldean. Noong taong 612, natalo nila ang mga Assyrian at sinira ang Nineveh, ang kapitolyo ng Syria. Sumikat ang mga Chaldean sa pamumuno ni Nebuchadnezzar. Sinakop niya ang Syria, Palestine at Ehipto. Simula noon ay hindi na bumalik ang mga Assyrian. Natanyag sa panahong ito ang Hanging Gardens of Babylon, isa sa mga 7 wonders of the ancient world.
Ngayon ay tignan natin ang Imperyong Persiano. Nagmula sa kabundukan ng Iran sa gawing silangan ng Mesopotamia ang mga Persiano. Noong 550 taon bago ipinanganak si Kristo, sumikat si Cyrus. Sinakop niya ang mga kalapit na lupain kabilang ang Babylonia. Mabait na pinuno si Cyrus, maunawain, hindi tulad ng mga Assyrian. Nang mamatay siya, naging hari si Darius. Si Darius ang itinuturing na pinakadakilang hari ng mga Persiano. May mga iba pang mga pangkat ng tao na nanirahan sa ilang bahagi ng kanlurang Asya, tulad ng mga Phoenicians, Hittites, at mga Hebreo. Tignan natin ngayon ang mga Phoenician. Isa sa mga tribong Semitic na sumikat sa baybayin ng dagat Mediterranean ay ang mga Phoenician. Ang lungsod ng Tyre, Sidon, at Byblos ay naging sentro ng kalakalan sa Mediterranean. Sumikat ang Carthage sa Hilagang Africa at ang Cadiz sa Espanya. Maunlad ang kalakalan ng Phoenician at nagluluwas sila ng kahoy na cedar sa Babylonia at Ehipto. Tignan natin ngayon ang mga Hebreo. Mga karaniwang gumagalang pastol sa disyerto ng Arabia ang mga Hebreo, at narating nila ang Kanaan sa pagitan ng mga taong 1,400 bago ipinanganak si Kristo at taong 1,300 bago ipinanganak si Kristo. At ipinakilala nila ang kauna-unahang relihiyon sa daigdig na naniniwala sa iisang Diyos. Alinsunod sa Lumang Tipan, ang tribong ito ay binihag ng mga Ehipsyo. Sa pamumuno ni Moises, nakatakas sila at nanirahan sa Sinai Peninsula sa loob ng 40 taon. Nakarating sila sa Kanaan noong 1,200 taon bago ipinanganak si Kristo at nakiisa sa mga tao upang mapaunlad ang kanilang bansa. Noong una, watak-watak ang 12 tribo at ang bawat tribo ay pinamumunuan ng isang marunong na hukom. Sa loob ng 40 taong pamamahala ni Haring David, lumakas ang kaharian ng mga Hebreo. Ngayon ay tignan naman natin ang mga Hittite. Ipinapalagay na buhat sa tribong Indo-Europeo ang mga Hittite. Sila ay dumayo sa Asia Minor at nagtatag ng ilang malayang lungsod. Isang malakas na pinuno ang sumakop sa mga lungsod at itinatag ang kapitolyo nito sa Hattusha. Sila ang unang pangkat ng tao na gumamit ng mga kasangkapan na gawa sa bakal. Ngayon ay natalakay na natin ang mga iba't ibang kabiasnan at imperyo na umusbong sa lupain ng Mesopotamia at ilang bahagi ng kanlurang Asya. Nawa sa pamamagitan ng instructional video na ito ay may mga natutunan kayo sa ating naging aralin. Muli, maraming salamat at magandang araw.